Walang pinapalampas sa sandali. Etong si Claire Castro, mga kababayan, pagdating sa mga Duterte. Akalain nyo, holiday mga kababayan. Siguro nagtampisaw pa ito sa mga tubig baha na kinolekta nila. Baka nagbakasyon ito mga kababayan dahil long holiday. Abay, nagsalita si VP Sara. Ang sabi ni VP Sara, binayso-beso daw siya ni Ngagba. At naamoy niya, 10:30 pa ng umaga, amoy alak na si Bangag, mga kababayan. Ang sabi ni VP Inday, yan ang failure. Dahil kinutyan na, mga kababayan, nito si Claire Ring, si VP Sara Duterte, na failure daw siya, si VP Sara, sa pagiging DepEd Secretary. Ayun, ginantihan ni Sara, mga kababayan. Sila naman ang luhaan. At ang masama pa dyan, mga kababayan, ang masama pa dyan, sa halip na sagutin kung totoo bang lasinggero si BBM o hindi, ay ang inaway nitong si Claire Castro ay ang tatay ni VP Inday, na si Tatay Digong, na nakakulong ngayon sa ICC. Daig pa si Vice Ganda, mga kababayan. Eto, direkta talaga niyang dinamay si Tatay Digong. Nitong si Claire Castro, walang hiya, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. Pinalaga ng Malacanang ang panibagong aligasyon. Grabe! Wala pa isang oras, mga kababayan. Palag agad. Kahit walang office, mga kababayan, na holiday. Ang sarap ng buhay nila with pay. Nagpa-interview si Sara, mga kababayan, sa The Netherlands. Ayun, pumalag si Claire Ring. Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, target umano ni VP Duterte ang pagkapangulo, kaya sinisiraan niya ang kanyang dating running mate. Wow, target sa pagkapangulo. Matagal lang nakalaan kay VP Inday ang pagkapangulo. Siya lang ang tumanggi. Pasalamat nga kayo, Bangag. Pinagbigyan kayo ni VP Sara dahil sa tingin natin, mga kababayan, ang rason nun, nung hindi tumakbo si VP Inday, ay unang-una, mukhang hindi pa siya ready, mga kababayan. At pangalawa, sa ngalan ng delikadesa na presidente na ang kanyang tatay, tapos ipapasa niya sa anak niya. Yan ang napakalakas na dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam natin yan eh. Hindi lang sinasabi ng mga Duterte, mga kababayan. Pero itong si VP Sara, hindi niya ambisyon yan, mga kababayan, maging presidente. No. Private person ito si Sara, mga kababayan. Ayaw nga niyang nakikipaghalubilo dati. No choice lang siya, mga kababayan, dahil siya ang gusto ng taong bayan. Yan at iba pa sa Express Report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. 10:25 or 10:30 In the morning, ha. Ito yung sinabi ni VP Inday, mga kababayan, kanina, ha. in the morning, amoy alak siya. Amoy alak na! Bineso-beso kasi si VP Inday, mga kababayan. Ang kapal ng mukha. Ang dilaw pa naman ang ngipin, mga kababayan. Binabeso-beso si VP Sara. Naamoy ni Sara. Amoy alak to. Umagang-umaga, mga kababayan. Kargado. Whiskey. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak. Amoy alak na, 10:30 pa lang. Eto, mga kababayan. Kahit wala siyang walang Malacanang press corps. Ewan na natin kung saan. Baka tumawag ito sa media, mga kababayan. Hello! Narito ang sagot ko! Nakakainis! Nanginginig yan si Claire Castro, mga kababayan, kapag hindi yan nakakaganti sa mga Duterte. Parang yung trililing eh. Parang lukaret, mga kababayan, di ba? Nagsisigaw yan sa presinto Sa dati. namang pahayag, pinabulaan na ng Malacanang ang akusasyon na iyan ni VP Sara. Banat ni Palace Press Officer Banat! Kailan pa hindi bubanat yung asong ulol ito, mga kababayan. Hindi daw siya atakdog, tapos kahol ng kahol. Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Sige, patunayan natin. Tawagin natin si BBM. I-test natin, para magkaalaman. Lalo't mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano. Anong kinalaman ni Tatay Digong dito, mga kababayan? Bakit mo dinadamay? Alam natin, mga kababayan, ito si Claire Castro, kaya yan napanatili sa pwesto, mga kababayan. Pang-asar sa atin. Yes, aasar tayo, pero aasarin din natin, mga kababayan. Hindi tayo, magpapaasar lang. Aasarin natin sila lalo. Lalong lalalim ito, mga kababayan, ang sugat na ito. At sinong talo dito? Si Bangag, mga kababayan. Dahil ultimately, si Bangag ang presidente. Nagre-reflect, mga kababayan, sa kanya lahat. Etong mga nangyayari ngayon sa ating bayan.
Asar tayo dito pero asar din sila sa atin mga kababayan. Tabla lang. Sila ang Umaming talo dyan. expert siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Dinamay pa si Tatay Digong. Si Tatay Digong daw ay intrigador. Yung mga biro ni Tatay Digong, yan ang ginagamit ngayon ni na Clary Ring, Anti-Claire, na mga depensa para i-counter kay Sara. Date pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil Hoy, matagal lang sira si BBM, wala na ikakasira. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Eto na nga, flood control mga kababayan. No? Umamin. Ikaw din. Nating tulos itong mga taong ito mga kababayan. Wala na itong mukha. Kaya kung ano-ano mga kasinungalingang pinagsasabi. gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Hoy, kung gustong palitan, matagal na, Clary Ring. Hinahayaan na nga lang kayo hanggang 2028. Pero wag kayong umabuso. Patuloy kayo hanggang 2028. Pero babantayan namin ang mga kabalastugan nyo. Pero after 2028, mga kababayan, kung hindi yan bababa, ang AFP hahayaan. Wala na talaga ang bayan nito, mga kababayan. God save the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline. Nagbabalita! Clary Ring, kahit holiday, nagbabalita. Sasagot sa mga Duterte dahil hindi ako makakatulog kung hindi makaganti. Ay, animal. Samantala, Alam mo, in fairness, maganda yung pamamalakad ni Senator Dante Marcoleta. Marcoleta. Oo, kontrolado napakaganda mga niya. kababayan, nung Hindi pa ulit-ulit. pagkahandle ni Senator Marcoleta talaga sa hearing. Abogado kasi mga kababayan at magaling. Klaro mga kababayan, madaling maintindihan. Natutumbok niya ang mga dapat itanong mga kababayan. Yung mga question. Mabilis, mabilis. Tsaka hindi siya naghihintay ng sasabihin sa kanya. Yes, oo. Medyo Alam mo kung anong gagawin talaga mga kababayan, Senator Marcoleta? Hindi yung kagaya ng ibang mga senador mga kababayan. Nga. Walay mga kababayan kung mag-hearing. Diyos ko, paano naging firm senador? siya, pagkatingin niya binobola siya, pero ginagalang ang karapatan ng lahat ng tao. Yan. At syempre, ang higit Si Mangga mga kababayan na late. Ayun, inanunsyo. Late ka na naman. sa lahat, as usual. in-announce niya, di ba? Antimano sa kanyang opening Amy statement. Marcos. Gagalangin ang lahat ng rights, including the right against self-incrimination, the right to counsel. Ayun. Yan. At maganda yung mga tanong. At ang maganda dyan, pinagpaliwanag yung DPWH. Di ba yan ang sinasabi ko palagi? Hindi pwedeng contractor lang. Nandyan ang DPWH. Kasi kung ikaw ay contractor, hindi ka naman Dahil may ano pa daw mga kababayan Di ba? Doon sa report ni Lacson, mga kababayan, ang DPWH, tumataginting na, ilang percent nga ba yun? 5 to 15? Ganyan kalaki. pwedeng basta pumasok di ba? Nang walang final say. Oo, nang walang final say. Hindi, ibig sabihin, ng DPWH. Oh, yeah. Alam nga naman, bigla kang, ako gagawa ng kalye, gawin Correct. natin. Hindi pwede yun. Yan ay, di ba, may disenyo, Opo. may bidding, may qualification, merong inspection, at yung bago mabayaran. Sila yung magbibigay ng talaga kung sino yung para dito, para doon, di Oo, ba? ang nakikita lang natin dyan kasi, nabibigla ako. Yung iba kasi, pag tinitignan mo, legitimate na mga contractors naman. Pero may Wala natin mga kababayan kung malinis ba? Mayroon pa bang natitirang malinis na kontraktor talaga? O baka dahil yan na ang kultura dyan mga kababayan, yan na ang ginagawa nila, akala nila normal na lang yan. meron yung tinatanong ni Senator Marcoleta, di ba, hardware lang siya, biglang lumaki na. Maliit na hardware lang mga kababayan. Sa Makatuwid, hindi pa nga hardware daw. Parang kawayanan lang daw. Kawayan. Tinitinda. So, yun ang tinitingnan natin, Lumber bakit yan. biglang lumalaki. At Oo. ang dapat dyan na sana ay mangyari, Umabot, mga kababayan, ang kanyang maximum bid up to 40 billion. Pwede nang sungkitin. Wow, win. may mga local officials man lang, local officials na Namamagitan sa kanila. yung imbitahin, Imbitahin pagpaliwanag. Di ba, may ibinigay tayo rito ang mga top na mga probinsya.
ng mga Pagdating sa infrastructure at number 1 nga dyan yung Bulacan, di ba? Yeah. flood control. Bulacan. Ang daming ghost mga Bulacan. kababayan sa Bulacan. So, yun po. Tingnan natin yung mga top 10 na mga flood na mga probinsyang may flood control projects. Opo. At yun nga ang nagtataka ha, ito ang dapat na tingnan natin. Pagdating sa flood control, very valid po yung puntos ni dating Senate President at ngayon Senador Mig Zubiri. Mig Zubiri. Di ba? Buti pa si Zubiri nagpa-drug test ng mga kababayan na. Si BBM kailan kaya? Sabi pa ng isang buhaya mga kababayan na congressman, ano daw? Nakakawala daw ng dignidad na magdidemand tayo ng drug test kay BBM. Anong nakakawala ng dignidad doon? Maibabalik nga ang kanyang dignidad mga kababayan kung negative siya, di ba? Yung NEP, di ba, kaya nga National in-explain ni Expenditure. Secretary Bonoan ng DPWH. Opo. Di ba sabi ko nga, bakit ang DPWH ay dapat panagutin din, di ba? Yeah. Okay.